Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, it's update lang po tayo sa sitwasyon ng ating mga kababayan dyan po sa gitnang silangan. Nakalulungkot po na balita, meron na pong isang casualty na Pilipino dyan po sa nangyayaring gera dyan po sa Middle East. At siya po ay isang caregiver po dyan po sa Israel. Ito mga kababayan, pakinggan natin itong report ni Pangulong Bongbong Marcos. Magandang gabi, ating mga kababayan. Ikanalulungkot ko na meron po tayo natanggap na report na meron na pong casualty na Pilipino dito po sa gera na nangyayari sa Middle East. Na-report po sa atin ay namatay po ang isang Mary Ann Velasquez Rivera na tigang Pangasinan. Siya po ay isang caregiver sa Israel na tinutulungan ang kanyang alaga para dalhin sa bomb shelter, ngunit hindi na po nakaabot sa bomb shelter at inabutan na sila bago sila nakarating. Siya ay namatay dahil tinamaan ng shrapnel ng mga bumagsak na bomba. Na-identify na po siya ng kanyang asawa na isang OFW din na nagtatrabaho sa Israel. Lahat po ng tulong na kakailanganin ng kanilang pamilya ay ihahatid ng ating pamahalaan. Patuloy po ang ating pag-monitor sa kalagayan ng ating mga kababayan na nasa gitna nitong gera, patuloy pa rin sa Middle East. Asahan po ninyo na pagka mayroon tayong may i-report, ay i-report ko po sa inyo. Okay, so yan mga kababayan yung nakalulungkot na pangyayari. So meron na pong isang casualty na Pilipino dyan po sa Israel. Nakakalungkot mga kababayan kasi ito pong ating mga OFWs nandun po sa ibang bansa para lang po magtrabaho, para po maitaguyod ang kanilang pamilya. Tapos ganito po mangyayari, no? Maipit sila sa gera ng ibang bansa. So nakakalungkot. Pero ayon naman sa Pangulo, ay lahat po ng tulong ay hatid nila sa pamilya po ng nasawi dyan po sa gera dyan sa Middle East. Dapat po kasi mga kababayan, tayo po, lahat po tayo mga Pilipino, sa ganitong sitwasyon dapat isinasantabi natin ang politika. 'Di ba? Dapat sa mga panahong ganito, nagkakaisa po tayo. Hindi po yung magpapakalat ka pa ng fake news, tapos sisiraan mo ang gobyerno, sasabihin mo na walang ginagawa ang gobyerno, wherein ito naman kikitang-kita natin, narinig natin ng Pangulo na lahat ng tulong ihahatid nila dun sa mga naapektuhan ng gera dyan sa Middle East. Kaya wag po kayo maniniwala mga kababayan sa kwento-kwento ng mga DDS. Lalong-lalo na mga kababayan, ito pong si Harry Roque na nasisiraan na talaga ng ulo mga kababayan. Tingnan nyo kung gaano to kabobo at katanga itong si Harry Roque, naturingang abogado. Pero tingnan nyo yung salita niya mga kababayan, babasahin ko. Sabi ni Harry Roque, Attorney Harry Roque, abogado Tingnan nyo kung anong klaseng utak meron tong abogadong ito. Sabi niya, pakiusap kay Marcos Jr. Ayan mga kababayan. Sa kabila ng putukan sa gitnang silangan, pakibigay po. Maski panandalian ang kapangyarihan ng tanggapan ng presidente kay Inday Sara Duterte. Ibibigay mo ang pagiging presidente, panandalian kay Sara Duterte? Bakit? Bakit, Harry Roque? Ito ay dahilan niya. Dahil kailangan ng ating mga kababayan ng mabilisang tulong. Lalong-lalo na ang mga kababayan natin sa gitnang silangan, please lang po. Isira ulo pala to. Ibigay daw ang pagka-presidente kay Sara Duterte kahit sandali lang para daw mabilis ang pagbigay ng tulong sa mga kababayan nating naapektuhan ng gera dyan po sa gitnang silangan. Talaga lang Harry Roque talaga lang seryoso ka ba sa sinasabi mo? Ibibigay ng presidente yung kanyang kapangyarihan bilang Pangulo kay Sara Duterte para mabilis ang pagtulong ng gobyerno doon sa mga kababayan natin sa Middle East? Okay ka lang, Harry Roque? Nasaan ba si Sara Duterte? Nung isang araw lang nandun sa Thailand. Thailand ba yun? Ano ginagawa doon? Nagsha-shopping. Habang nagkakaroon na ng gera, nandun ang Vice President, nagsha-shopping. Sabi nga doon sa post,
Oras ng trabaho nandun. Tapos, sasabihin mo para mabilis ang paghatid ng tulong sa mga kababayan natin sa gitnang silangan. Paano bibilis? Ayan nga yung pinakatamad na Vice Presidente. Sa totoo lang, real talk mga kababayan, pasensya na kayo, mga didilis, pasensya na kayo. Kung titingnan ninyo sa social media, marami nagsasabi na itong si Sara Duterte ang pinakatamad na Vice Presidente ng Pilipinas. Wala pong ginagawa ito eh. Tapos sasabihin ni Harry Roque, ibigay kay Sara Duterte yung kapangyarihan kahit sandali lang. Tanga naman ito ni Harry Roque. Nasisiraan niya ng ulo to mga kababayan, nababaliw na. Wala na sa ayos to eh. Kay Sara Duterte mo talaga ibibigay, tapos para mabilis ang pagtulong ng gobyerno. Sa totoo lang, hindi ko naman nakakita tumulong itong Vice Presidente. Yung mga staff niya, nakikita natin na kahit papano, pag panahon ng sakuna, bagyo, lindol, kumikilos. Pero yung Vice Presidente natin, nasaan ba? Kapag bumabagyo, nasaan? Nanonood ng concert. Nasa beach. Namamasyal. Nagsha-shopping. Tapos sasabihin mo, ibibigay ni Presidente Bongbong Marcos kay Sara Duterte yung kapangyarihan kahit sandali lang para mabilis ang pagtulong ng gobyerno. Wala na to mga kababayan, nasisira na talaga ulo na ito. Doon pa talaga kay Sara Duterte. Saka, hindi naman tanga Pangulo. Hindi naman tanga katulad mo na napakikinggan ka dyan sa pinagsasabi mo. Wala na to mga kababayan eh. Wala na to sa wisyo. Hindi ko maintindihan, ba't siya nagsasalita ng ganito? Wala na. May topak na to mga kababayan. Kung ako sa'yo, Harry Roque, magpa-check up ka na. Naapektuhan ang utak mo dahil sa kakatago mo, kakatakbo mo, kakaiwas mo sa mga kaso sa'yo, sa mga kasong isinampas sa'yo dahil sa katarantaduhan mo at sa kulimbat mo ng salapi sa pamamagitan ng pogo. Kaya wala na mga kababayan, nabubuang na to. Sara Duterte. Para mabilis daw ang pagtulong ng gobyerno. Walang Diyo naman. DepEd nga, balikan mo nga, Harry Roque, yung DepEd. Ano nangyari sa DepEd? Ilang taong siya umupo sa DepEd, may nagawa ba? Ayun ba yung mabilis? Kumilos? Bobo putik. Hindi ko maintindihan eh. Saan nanggagaling yung mga sinasabi ni Harry Roque? O mema lang talaga? Mema sabi lang. Wala na to mga kababayan, na bubuang na talaga to etong si Harry Roque. At ito mga kababayan, diba? Dapat ngayong panahon na ito, nagtutulungan tayo, nagkakaisa, hindi yung kung ano-ano pinagsasabi katulad sinabi ni Harry Roque at yung sinisiraan pa yung gobyerno, hindi daw kesyo tumutulong, pinapabayaan daw ang mga OFWs. Hindi po totoo yan. Fake news po yan mga kababayan. Katulad din ni Jay Sonsa. Ito mga kababayan sabi ni Jay Sonsa sa kanyang post, ito mga kababayan, basahin ko na lang. Lord, iadya mo kami sa lahat ng masama. Siyam ang EDCA sites o military base ng USA sa Pilipinas. Isa-isa na po ang binobomba ng Iran ng lahat ng US bases sa iba't ibang panig ng mundo. Kung kayo po ay nakatira sa mga lugar na ito, ang amin pong payo, iba yung pagdarasal, pag-iingat at gumawa po kayo ng hakbang para sa inyong kaligtasan. Pinakita pa niya yung mga EDCA sites. At ayan, in-enumerate pa niya mga kababayan. Ito si Jay Sonsa, sa totoo lang mga kababayan, siya po ay nagkakalat ng misinformation. At siya po ay nagkakalat ng takot sa ating mga kababayan. Jay Sonsa is blatantly spreading misinformation and is fear-mongering. Mga kababayan, yung mga US bases, military bases sa ibang bansa, doon sa Middle East, talagang yun po ang tinarget ng Iran. Pero yung Pilipinas po, sa tingin ko malabo po ito, mga kababayan. Wala pong major role itong mga EDCA sites ng Amerika sa ongoing conflict dito po sa Iran at Amerika at ng Israel. So napakalayo po
Siguro, iiwan ko, paano naisip ni Jay Sonsa? Naisip mo pa yon Jay Sonsa? Napaka-idiota. Napaka-bobo, mga kababayan. Katangahan na ito yung sinasabi ni Jay Sonsa. Parehas ni Harry Roque. Wala na po, mga nabubuang na ata itong mga ito. Jay Sonsa, Harry Roque, wala na, nabubuang na itong mga kababayan, itong mga DDS na ito. Pero nagkakalat ka ng takot. Siyempre, pag nabasa yung post mo, ng mga tao na malapit sa mga EDCA sites, matatakot yan. Sabihin, oo nga. Kaya kayo mga kababayan, huwag po kayo basta-basta maniniwala sa mga post ni Jay Sonsa, Harry Roque, yung mga DDS. Mga kababayan, marami po silang pinopost na pananakot lamang. Hindi po totoo at malabo po mangyari. Kaya sana po ay maging mapagmatsyag po tayo. Huwag po tayong maniniwala diyan sa dalawa na yan, lalo na rin dito kay Jay Sonsa. Sabi nga dito, sa comment ng ating mga kababayan, trying to be relevant but turning out to be an idiot. Kaya walang media network na kumukuha dyan na wala na ng kredibilidad. Tinatawanan na siya He is using others' ignorance, targeting DDS. Kayo mga DDS kayo, na totoo lang, huwag po kayong basta-basta maniniwala dito kay Jay Sonsa. Pinapaniwalaan nila kayo sa maling impormasyon, maling naratibo. Sabi nga dito, napaka-idiota mo naman, Jay Sonsa, napakatanga mo, napakabobo mo naman, na ganito yung sinasabi mo. Si Harry Roque, ganun din. Ang sarap pagkuntugin ito. Itong dalawa na to Di ba? So mga kababayan, sa mga panahong ito, dapat maging mapagmatsyag po tayo. Tingnan po natin yung mga pinopost, lalong-lalo na ng mga fake news peddler. Pag-aralan natin mabuti, huwag natin basta-basta paniniwalaan. Kung pwede, basahin nyo yung mga comments ng ating mga kababayan, timbangin ninyo kung totoo o hindi, dapat ba matakot o hindi. Kasi mga kababayan, ang ginagawa ng mga ito ay mananakot para magalit o masira ang gobyernong Marcos sa mga tao. So, ganun po ginagawa nila. Kaya please lang po, huwag po kayong basta-basta maniniwala kay Harry Roque, kay Jay Sonsa. Mga fake news peddler po ito. Kaya nga po dami nilang kaso Di ba? Dahil po maling impormasyon, pananakot, fear-mongering. Imbis na sa panahong ito, payapain itong mga isip ng ating kababayan at palakasin ng loob, ginagawa nila, mas lalo pa nilang tinatakot. Hindi ba sira ulo? Kaya, yung pong mga nandiyan po sa Middle East, mag-take po kayo ng safety measures. Makipag-ugnayan po kayo sa inyong mga sa Embahada ng Pilipinas. Nandiyan naman po, tumutulong naman po sila. At nangako naman ng Pangulo na lahat ng tulong ay ipadadala nila dyan sa ating mga kababayan na naipit po dyan po sa gera, dyan po sa Middle East. At yung sinasabi ni Jay Sonsa, bubombahin daw yung mga EDCA sites dito ng Iran. Wala na po. Nasisira na ang ulo. At lalo na si Harry Roque, ibigay daw yung presidency kay Sara para mabilis daw ang pagtulong. Ba't kailan ba tumulong yan? Hindi nga nagtatrabaho yan. Diba? Anak ng teteng tong dalawa na to, sarap pagguntugin. So, ilan po muna mga kababayan ng ating update. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila Toits. Ingat po tayong lahat. God bless po.